Tago mo na lang ako sa pangalang Robert, 33 years old at single pa. Regular employee na kumikita ng 30K a month pero baon sa utang. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula dan, pero gugulatin ko na kayo sa kulang-kulang na 1 milyong utang ko. Total of 960,000, almost 1 million, na pinagsamang utang sa credit cards, online loan, loan sa bank, loan sa tao. Medyo nabawasan na nga yan ng konti eh. Actually ngayon, sa interest lang napupunta ang buong sahod ko. Sobrang nakakapanghina talaga na makita yung current balance ko. If you guys are wondering kung saan napunta lahat at bakit lumaki ng ganito ang utang ko, nagsimula ito sa isang credit card. Then nasundan ng nasundan. Maayos naman po talaga ako dati and I don't do big purchases. I always pay everything on time. Nagsimula lang ang problema nung nagsimulang nagpa-swipe sa akin ang family ko. Una, yung tatay ko na scam pala ang na-purchase. Tapos yung ate ko na nagpa-swipe ng ticket nila ng pamilya niya pang travel sa Cebu na umabot ng 27K. Si kuya ko naman pang sari-sari store ang pinaswipe, umabot din ng 70K. Pareho po silang may family na sinusuportahan dan. Dumagdag na rin po yung sarili kong mga luho, daily expenses, travels, bili ng mga bagong gadgets. Nagkaroon din po ako ng malaking gastos nung nag-attempt ako na mag-work sa abroad na hindi rin natuloy dahil sa mga kulang kong important documents na hindi ko agad na-comply. Long story short, umabot siya sa point na hindi ko na siya kayang bayaran ng buo. Nag-bill ng interest, lumaki ng lumaki, na halos 15 to 18K per month ang binabayaran ko. Pero hindi pa ako natuto niyan, Dan. Tuloy pa rin ang travel goals ko. Na-addict nga ako sa travel eh. Local and international to the point na I maxed out all my credit cards. Dun talaga sobrang lumobo ang utang ko at hindi na ako tinatantanan sa cellphone ko ng mga singil messages. Umuutang ako ng pambayad ng utang, Dan. Ganon ang naging paraan ko na mas magpapahamak pala sa akin. Sirang-sira na ako lalo na sa mga contacts ko sa phone na tinatawagan at kinukulit ng online lending apps na nahiraman ko. Galit na rin sa akin ang mga kaibigan at katrabaho ko na hindi ko pa rin nababayaran hanggang ngayon. Hindi ko naman talaga gustong taguan sila pero wala na talaga akong mapiga sa bulsa ko para ipambayad. Naubusan na rin ako ng pwedeng irason sa kanila. Lahat ng inflow ngayon papunta sa pagbabayad ng utang.